Sa lahat talaga ng misyon? Dito mo pa talaga napiling pumalpak? Sinalubong ni Legacy ang galit ng ama niyang si Commander Neo. Kagagaling niya lang mula sa palpak na misyon. Hindi niya rin naman ginusto yon. Talagang hindi niya lang alam kung bakit mga mangmang ang dumating na Special Op Forces na pinadala sa kanya. Sir, hindi ko kasalanan na nangyari. The Special Ops Forces didn't make their job properly. Katwiran niya pa sa ama. Napailing naman ito. No, you're the head of the mission. Kaya responsibilidad mong maging matagumpay sa misyon na to. Hindi lang yon, marami pa ang sugatan. At napinsalang agents natin dahil sa kapabayaan mo. It's not my fault if they're useless and incompetent. Sana, hindi na lang sila nagsundalo kung ganyan sila. Naiinis na sabi ni Legacy. Yun ang pananaw niya. Hindi naman talaga para sa mga duwagang larangang meron sila. Pinasok ng mga ito ang mundong yun, kaya kailangan nilang panindigan ang ganun trabaho. Masamang tumingin sa kanya si Commander Neo. Akala mo ba hindi nakarating sa akin? Lumalaki na yung ulo mo at napupuno ng kayabangan yung utak mo. Bumuntong hininga si Legacy. Here we go again. Ako na naman ang mayabang. Pero don't worry, may pagmamayabang naman talaga ako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Hindi porket anak kita, ikaw ang pinakamagaling dito sa paramilitary. Dapat mo nang tapakan at babaan ang tingin sa mga kasamahan mo. That crab mentality of yours won't bring anything good in your life, Legacy. Listen to me because I'm talking to you as your dad. Napairap na lang siya. Hindi niya talagang gusto pinipilit ang ama niyang pahalagahan din niya ang sentimiento nito sa buhay. Nasa tamang edad na siya. Namamayagpag sa karerang pinili niya. Pero yun lang, sinisermo na ng kanyang ama na animoy teenager lang na sumubay sa utos nito. You're fired. Seryosong sabi ni Commander Neo sa kanya. Nawala bigla ang poise ni Legacy. No, you can't do that, Dad. Tumunghay sa kanya ito. I'm doing it right now. I'm your dad, but I'm still the commander of this paramilitary. Umiling siya. I'm one of the best. Hindi mo magagawa yan. Isa pa, sa akin mo ipapasa ang organisasyon na to kapag nag-retire ka na, di ba? Sa attitude na pinapakita mo sa mga kasamahan mo? Sa tingin mo ba, mabuting desisyon sa'yo na iiwan ng organisasyon na to? Hindi ko tinatagto para lang ibaba mo ang integridad nito. Seryosong sabi ni Commander Neo. Humakbang siya palapit sa ama. Then I will prove you wrong. So, bakit kailangan mo pa akong tanggalin? Are you not worried I will be jobless? I can apply in other paramilitary. But you know how I love this organization. This is one of the best, Dad. Please, don't fire me. Sandaling nag-isip si Commander Neo. Sige, makakabalik ka rito sa isang kondisyon. And what's that? Desperada niyang tanong. Magiging personal bodyguard ka ng inaanak ko sa probinsya. He needs someone who will guard him 24/7. May banta sa buhay niya dahil sa stalker niyang matandang babae. Sabi nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Legacy. A what? Hell no. Ang boring maging bodyguard ng kung sino. You know, I'm an asset in a battlefield. Kaya bakit mo ako ipapadala sa ganong misyon? Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Commander Neo. Then the door is open. You're fired. Nakipaglaban si Legacy ng titig sa ama. Alam niyang kapag nagdesisyon ito, wala na siyang magagawa. Wala siyang ibang choice, kundi tanggapin ang misyon na gusto nito para sa kanya. Kaya natagpuan na lang ni Legacy ang sariling nagmamaneho papunta sa Hacienda del Rio. Hindi bagay ang makinang niyang Aston Martin na kanyang sasakyan sa cheap na probinsya. Napairap siya nang may nakasabay siyang kalabaw na naglalakad sa kalsada. Umismid siya. I'm starting to hate this place. Malapit na siya sa Hacienda del Rio nang biglang may tumawid sa kalsada. Mabilis niyang tinapakan ng brake. Sumabog ang buhok niya sa muka dahil sa pagkabigla. What the fuck
fuck is that? Mahinang mura niya at bumaba agad sa kanyang kotse. Kumunot ang noon ni Legacy nang makita ang isang lalaki nakaupo sa kalsada at yakap ang isang pusang kalye. Tumunghay sa kanya ito at sinamaan siya ng tingin. Ang sama mo, muntik mo na mabangga ang pusa. Sabi nito sa kanya. Napairap si Legacy. I don't know, okay? Ikaw na lang basta tumawid dyan. Ano, okay ka lang ba dyan? Tumayo ang lalaki. Napangiwi siya na mapagmasdan nito. Ito ang walking and living definition ng isang prom-de boy. Jologs manamit, marumi, at pangit. Senyorito Knox, ayos lang po ba kayo? Tanong ng guard. Ngumiti lang ang lalaking tinawag na Knox. Opo, ayos lang po ako. Patawag na lang po ang driver. Tinatamad po ako maglakad papuntang mansyon. Umawang ang bibig ni Legacy. Ikaw si Knox Del Rio? Napatingin sa kanya ang lalaki. Bakit kilala mo ko? Bakas ng iritasyon sa mukha ni Legacy. Alam niyang hasyendero ang babantayan niya. Umaasa siyang medyo maayos ang itsura ng lalaki. Tipong mga hot hasyendero na nakasakay sa kabayo at matikas ang katawan dahil sa pagiging cowboy. Pero ang nasa harap ni Legacy, malayo sa imaheng nabuo sa isip niya. May print pa na Pokemon sa dilaw nitong t-shirt. Natawa na lang siya. Hindi siya makapaniwalang may stalker itong gustong gawin itong sugar baby at pedophile pa. Ngayon, alam niya na kung bakit nito kailangan ng proteksyon. Baka isang tulak niya lang kay Knox bumagsak agad ito. Ako ang bago mong bodyguard. Maangas na sabi ni Legacy. Nanlaki ang mga mata ni Knox. Ikaw ang pinadala ni Ninong? Tumango naman siya. 3 buwan lang ako dito bilang bodyguard mo. Ayaw ko sana pero wala akong choice. Lumapit sa kanya si Knox. Alam ko, nabanggit na yan sa akin ni Ninong. Ikaw ang anak niya, di ba? Legacy? Halika, pumasok na tayo sa loob. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho mo. Naiinis na bumuntong hininga si Legacy at muling sumakay ng sasakyan niya. Habang nagmamaneho sa kahabaan ng asyenda, sumagi sa isip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Si Knox mismo ang lumapit sa daddy ni Legacy para humingi ng tulong. Ang alam niya, walang alam ang ama ni Knox sa banta sa buhay nito. Kaya ipakikilala lang siya bilang bisita at nagbabakasyon lamang sa Hacienda del Rio. Nang makarating siya sa mansyon, sinalubong agad siya ni Don Dulfo, ang ama ni Knox. Ikaw bang anak ni Nicandro? Magiliw na tanong ni Don Dulfo sa kanya. Pasweet naman siyang tumango kahit wala naman sa karakter niya yon. Yun lang talagang pinapakita niya. Gusto niyang maging mahina ang tingin ng lahat para mas mapadali ang pag-alam niya ng mga tinatago ng mga taong nakakasalamuha niya. Yes po, it's nice to meet you, Don Dulfo. Bati ni Legacy. Tumawa na parang Santa Claus si Don Dulfo. Tawagin mo na lang akong tito o pwede namang papa na lang. Papa? Suway ni Knox sa ama nito. Ang laki mo na. Parang dati lang kapag bumibiskita ako sa Manila, ang liit mo pa nun. Sundalo ka nga pala katulad ng tatay mo, no? Tumango naman siya. Pakitaan mo nga ako ng the moves mo. Humarang na si Knox. Pa, nakakahiya na. Kararating lang nitong kinakapatid ko. Pinapakitaan mo na ng kabaliwan mo. Hindi na napigilang tumawa ni Legacy. It's okay. I find Tito Dulfo so funny. Sure po ba kayong kaibigan niyo si Dad? Sobrang layo po na ugali niyo. Yun ang dahilan kung bakit kami magkasundo, iha. Natatawang sagot ni Don Dulfo. Ilang sandali pa, bumaba sa ingrandeng hagdan ng mansyon na isang glamorosa at magandang ginang. Honey, sino yan? Oh, Han, ikaw pala. Mercedes, ito si Legacy, anak ng kumpare ko at inaanak ko na rin. Dito muna siya. Magbabakasyon muna siya rito sa hacienda sa loob ng 3 buwan. Matamis na ngumiti si Mercedes sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit iba ang kutob niya sa babae. Hi, sana mag-enjoy ka sa pagbabakasyon mo rito. Matamis din siyang ngumiti. Of course.
I think staying here will give me so much discoveries. Tiningnang mabuti ni Legacy ang ginang. Palangiti at mapag-welcome si Mercedes sa tao. Pero ibang pakiramdam niya rito. Hindi magaan ang aura nito katulad ng dulot ng mag-ama sa kanya. Parang marami itong tinatago. Pagkatapos nila mag-usap, si Nox na ang mismong nagkatid sa magiging silid niya. Doon ay nag-usap sila tungkol sa magiging setup nila. Nandyan ang lahat ng sulat. Mga regalong natatanggap ko mula sa stalker na yun. Pedophile siya. Imporma sa kanya ni Nox. Binuksan ni Legacy ang kahon. Binasa niya ang mga sulat. Napangiwi siya na makita ang iba't ibang uri ng sex toys. Sa kanya lahat galing to? Namula ang tenga ni Nox. Baka isipin mong ginagamit ko yan. Kahit isa dyan wala akong ginamit. Bakit ganito? I still can't believe that you have a stalker. Parang di naman worth to chase. Komento niya. Kumunot ang noon ni Nox. Iniinsulto mo ba ako? Ganito ako pero may maipagmamalaki naman ako, no? Tumingin siya sa bandang pants nito. Patingin nga. Suminghap si Nox. Tinakpan agad nito ng unan ang manoy niya. Huwag kang tumingin sa naknak ko. So may pangalan pala. Tumawa si Legacy. Kidding. By the way, I don't care about that lewd stuff. So it's obvious that the stalker wants you sexually. Wala ka bang napapansing kakaiba? Sa mga taong malapit sa'yo o kaibigan mo? Umiling si Nox. Wala akong ideya. Basta isang araw nakatanggap na lang ako ng mga ganyan. Nalaman kong may matandang babae na nagkakagusto sa akin, na nahuhumaling sa akin. Base na rin sa mga sulat niyang pinapantasya niya mga katulad ko mas bata sa kanya. Itinago muli ni Legacy ang mga gamit. Titingnan ko pa yon. So, iwan mo muna rito sa kwarto ko. Basta kapag may dumating, ibigay mo rin sa akin. Ngumiti si Nox. Salamat ha. Sobrang nag-aalala talaga ako. Ayaw ko na rin namang sabihin tungkol dito kay Papa para hindi niya na problemahin pa. I am doing you a favor since my father want me to do this. Akong bahala. Basta makikooperate ka na lang na maayos. I promise you, hahanapin natin kung sino ang stalker mo at pakukulong natin. Seryosong sabi niya, kaya napangiti si Nox. Salamat. Sige, maiwan na kita. Babalik na ako sa labas. May trabaho pa ako. Bukas ka na lang magsimula sa pagbabantay sa akin. Gamitin mo na lang ang araw na to para makapagpahinga ka rin. Tumango siya. Bye, knock-knock. Legacy. Sigaw nito na ikinatawa niya ulit. Humalukip-kip siya. Anyway, bago ka umalis may tanong ako sa'yo. Who's that woman? I thought your mother died 11 years ago. Si Mercedes. She's my stepmother, pangalawang asawa ni Papa. Sagot naman ni Nox. Tumaas ang kilay niya. And you call her by her name? Nagkibit balikat si Nox. Ayaw niya magpatawag ng tita eh. Kahit sinong tao rito sa mansyon gusto niyang Mercedes lang ang tawag sa kanya. Close kayo? Sumagot naman agad si Nox. Sakto lang, bakit? Umiling si Legacy. Nothing, nanibago lang ako. Si Tita Clara rin kasi ang naabutan ko nun. Kaya hindi ako sanay na may ibang babaeng kasama si Tito Dulfo. Napangiti naman si Nox. Masaya ako na alala mo pa si Mama. Of course, I remember her. She's good to me when I was a kid. Sige na, bukas na ulit. Magpapahinga na ako. Bye, kinakapatid. Umismid lang si Nox at umalis sa kwarto niya. Muli niyang tiningnan ang box na binigay sa kanya nito. Kung matapos siya kaya ng maaga ang misyon niya, makabalik na kaya siya agad sa paramilitary? Kinabukasan, nagsimula na si Legacy sa trabaho niya. Kahit lumaki siya sa Maynila, sanay na siyang gumising ng maaga dahil sa mga training sa camp. Nagsuot lang siya ng puting sando at itim na pants. Tiningnan niya ang blower niya na nakapatong sa vanity mirror. Pero naisip niya munang puntahan si Nox sa kwarto nito. Basa ang buhok na lumabas siya ng silid. Magkatapat lang ang kwarto nila, kaya nakita niya agad si Mercedes na may kung anong sinisilip sa pintuan ng kwarto ni Nox. Mercedes?
Nagtatakang tanong niya sa ginang. Bahagya pa itong napatalon sa gulat. Ikaw pala, Legacy. What are you doing here? And what are you doing there? Tanong niya rito. Matamis na ngumiti si Mercedes at ibinalik ang nawalang poise. Gusto ko lang itanong kay Nox kung gusto niya ng breakfast in bed o makasabay kami ng papa niya na kumain sa dining area. Pinakita ni Legacy ang pinakamatamis ngunit peke niyang ngiti. Oh, how sweet of you. Talagang may option siya na breakfast in bed? Of course. I treat him as my baby. Saad pa nito. Anyway, maiwan na kita, iha. Bababa na ako, baka hinihintay na ako ni Dulfo. Hinabol niya ng tingin si Mercedes hanggang sa mawala ito sa pasilyo. Hindi niya talaga alam kung bakit hindi siya komportable sa ginang. Parang masyadong mabait ang madrasta ni Nox para sa kanya na ang hirap paniwalaan. Pinagkibit-balikat niya na lamang yon. Kakatok na sana si Legacy sa pinto ng kwarto ni Nox nang mabilis niyang mabuksan yon. Kumunot ang noo niya at tiningnang maigi ang lock ng pinto. Napamura siya. Bakit sira ang lock na to? Ay, Pokemon! Sigaw bigla ni Nox. Lumingon si Legacy sa lalaki. Umawang ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Wala naman siya pakialam sa katawan nito nakabalandra sa kanya. Mas hindi lang siya makapaniwala na nakabalot sa pang-ibabang bahagi ng katawan ng babae ay kulay yellow lang naman na towel na may design na Pikachu. Hinigpitan ni Nox ang hawak sa towel nito. Ba't ka ganyan makatingin? Pinagnanasaan mo ang katawan ko, no? Umismid naman si Legacy. Asa ka? San ba na pagnanasaan ko dyan? Mas visible pa ang abs ko compare sa'yo. Ba't mabigla ka na lang pumasok sa kwarto ko? Uso ang kumatok, Legacy. Naiinis na sabi nito sa kanya. Hindi niya pinansin ang lalaki. Naging abala na ang mga mata niya sa itsura ng buong kwarto ni Nox. Lahat ng gamit doon, may bahid na Pokemon. Ultimo kama, may bedsheet na Pokemon. Hinilot ni Legacy ang sentido niya. Ilang taon ka na nga ulit? Masama siyang tiningnan ni Nox. 25 years old na ako. Alam ko yung iniisip mo. Bakit ba? Maganda naman ah. Para akong pumasok sa kwarto ng 5 years old. Singhal niya. Lumapit ito sa kanya at tinulak siya palabas. Umalis ka na nga rito. Kung lalaitin mo ang kwarto ko, huwag ka nang pumasok dito kahit kailan. Pero umupo siya sa kama nito at humiga pa. Ayoko nga. May kailangan ako sa'yo. Isarado mo na yung pinto. Pinagdanasaan mo talaga ako. Binato siya nito ng stuffed toy. Natawa si Legacy. Hindi niya talaga maintindihan sa sarili kung ba't trip niyang asarin si Nox. Hindi naman sila close pero sa naaalala niya, nakasalamuhan niya ito nung bata pa lang sila at mahilig na talaga ito sa Pokemon. Napakakapal talaga ng mukha mo, Nox. Hindi mga ganyang katawan ng pagnanasaan ko. Stop being so delusional. Nangingiting sabi niya. Bakas ang iritasyon sa mukha ni Nox. Umalis ka nga muna, magbibihis ako. Umayos si Legacy at sumandal pa sa headboard. Kahit maghubad ka sa harap ko, hindi ako maapektuhan. Sanay ako makakita ng hubad na katawan, lalaki man o babae, kasama sa training yon. Bumusangot na lang si Nox. Ano ba itatanong mo? Humalukip-kip siya. Gusto ko lang malaman kung paano nakilala ni Tito Dulfo si Mercedes. Nagkibit-balikat si Nox. I don't know. Wala rin naman kasi akong pakialam kung nag-asawa ulit si Papa. It makes him happy kaya hindi na ako tumutol pa. Ba't mo natanong? I just don't feel your stepmother. I saw her a while ago, in front of your room. Is she like that ever since? Dinadalhan ka ng breakfast in bed? Tanong ni Legacy sa lalaki. Tumango naman ito. Oo, she's sweet. Una pa lang ganun na siya. Way niya lang siguro yun para mapalapit sa akin, since ako lang anak ni Papa. Umismid siya. Ba't kailangan kasama ka pa? She should only serve her husband. Kumunot ang noo ni Legacy. Bakit? Do you think there's something off about her? Gusto niyang sabihing meron. Pero sinarili na lang muna yun ni Legacy. Naisipan niya munang obserbahan mag-isa ang paligid. Isa pa,
baka may makahalatang bodyguard naman talaga siya ni Nox at hindi isang bakasyonista kapag madalas ang pang-uusisa niya. Tumayo si Legacy. Nothing, it's just, I miss Tita Clara. I want her company than Mercedes. Sige, magbihis ka na. Magpapatuyo lang ako ng buhok. Sabay na tayong bumaba. Lumapit na si Legacy sa pintuan nang maalala niya ang pinto. By the way, sira yung lock ng pinto mo. Ano? Humakbang palapit si Nox bago pa ito makalapit sa kanya. Natanggal na ang tanging tuwalyang takip dito. Walang reaksyon na tiningnan ni Legacy ang kabuuan ni Nox. Wala naman sanang kaso. Kaso, hindi niya napigilang tumawa nang makita ang pamumula ng lalaki. Mabilis itong pinulot ang towel at binalot ulit ang sarili. Umalis ka na nga rito. Bulyaw pa ni Nox. Tumawa naman siya. Don't worry. Wala naman ako alam sa hubad mong katawan. Your door lock bothers me. Ipaayos mo na to. Lagyan mo ng double locks. We don't know anything about your stalker. Hindi natin alam kung kailan aatake ang stalker mo. Kaya maganda na nag-iingat. Tinalikuran niya ito, pero muling binalingan. Anyway, you're right. May maipagmamalaki ang si Knock-Knock. Bago pa siya matamaan ng una na binato ni Nox, natatawang sinarado niya na ang pinto. Bumalik na siya sa kwarto niya para mag-blow dry ng buhok. Nang matapos, sakto rin namang tapos na rin si Nox sa pagbibihis nito. To inform you, nasa tabi mo ko. The whole 3 months na nandito ako. I'm your bodyguard so it's given. Anyway, ano bang kadalasan mong ginagawa sa araw mo? Madalas namang nandito lang ako sa asyenda para magtrabaho. Lumalabas na ako kapag may deliver. Kaya meeting sa ibang kliyente o nakikipag-date. Ay, may nakikipag-date pala sa'yo? Natatawang tanong ni Legacy. Mayabang namang tumingin si Nox sa kanya. Siyempre meron, ang tingin mo sa akin. At nililigawan ko yun. Si Sheila, maganda yun. Bakit? Maganda rin naman ako ah. Pang-aasar niya pa sa lalaki. Umiling si Nox. Mahinhin, pino ang kilos. Ganun na maganda sa akin. Hindi ang mga agresibo at palaban na katulad mo. Umismid siya rito. Ayaw mo sa mga katulad ko? Kaya kita kipaglaban. Napatingin sa kanya ang lalaki. Umawang ang bibig nito. Natatawang, tinapik niya ang dibdib nito at inunahan na sa paglalakad. Pagkarating sa dining area, nadat na ni Legacy sina Tito Dulfo at Mercedes sa dining area. Kasunod niya naman sa likod si Nox na nakabusangot na. Oh, ba't kanya na mukha mo anak? Nag-away ba kayo nitong si Legacy? Magiliw na tanong ni Don Dulfo. Umiling lang si Nox. Ngumiti lang naman siya. Pagkaupo sa dining area, napansin niya agad ang matalim na tingin ni Mercedes sa kanya. Pero nang muli siyang kumurap, wala na rin naman yon. Hindi niya na lamang pinansin dahil baka namalikmata lang siya. So, Iha, ano mga gagawin mo ngayong araw? Pwede ka mag-swimming sa tabing dagat mamayang hapon o kaya mga bayo. Gusto ko sanang samahan ka ni Nox pero hindi siya pumayag. Malungkot na sabi ni Don Dulfo. Napatingin si Nox sa ama. Pa, alam mo hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. Tama si Nox, Han. Huwag na nating istorbohin ang trabaho ni Nox. Kung gusto mo masyal ng Legacy dito, pwedeng ako ang sumama o kaya isang kasambahay natin. Segunda naman ni Mercedes. Tumutol agad si Don Dulfo. Hindi pwede. Paano sila mapapalapit sa isa't isa kung... What do you mean, Tito? Tanong agad ni Legacy kay Don Dulfo. Paputol-putol namang tumawa ito. Ang ibig kong sabihin, dapat malapit kayo sa isa't isa. Itong anak ko, halos magkaedad naman kayo. Ito kasing si Nox, wala masyadong kaibigan. Kaya masaya ako nakapagbakasyon ka rito, Iha. Tumango na lamang si Legacy. Don't worry, wala naman akong balak abalahin ng trabaho ni Nox. Ngayong nalaman kong gusto mo kaming mapalapit ni Nox, di bubuntot na lang ako lagi sa kanya. Ha? Baka makaistorbo ka lang. May himig ng pagkairitang sambit ni Mercedes. Umismid si Legacy. I'm not that nagging to disturb his work.
Nagsalita na rin si Nox. Walang problema sa akin kung sumunod ng sumunod sa akin si Legacy Mercedes. Pumalakpak naman si Don Dulfo sa sobrang tuwa. Pagkatapos nilang kumain ng almusal, yun na nga ang nangyari. Nasa tabi lang siya ni Nox 24/7 at hindi pa man natatapos ang araw, sobrang nababagot na siya. Nakakabagot dito sa opisina mo, walang thrill. Binagsak ni Legacy ang likod sa sofa. Ikaw nga lang ang bodyguard na hindi professional pero ayos lang. Anak ka naman, ni Ninong ni Candro. Sabi pa ni Nox sa kanya. Sinungitan niya agad ito. Excuse me? I'm professional here. Gusto ko lang na matapos na to para makabalik na ako sa paramilitary. Why don't you provoke your stalker to come here instead para mahuli ko na at mapakulong mo na agad? Bumagsak ang balikat ni Nox. Kung ganun kadali yun, wala ka sana rito. Hindi sana ako hihingi ng tulong sa daddy mo. Napairap naman siya. Whatever. Napailing si Nox. Isa pa, isang araw ka palang atat na atat ka na umalis. Bodyguard kita. Pero, kinakapatid din kita. Kaya gusto kong ituring mo rin tong bakasyon dahil yun ang gusto ni Ninong ni Candro. Saka paano ka babalik sa paramilitary nasasante ka na nga? Diba? Dahil dyan sa kayabangan mo? Hindi ako nasisante. And so what kung mayabang ako? I'm the best. Umismid si Nox. Magaling ka, pero wag mong isipin na ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Pwede ka rin magkamali. You don't know me enough to tell me that? Mariin niyang sambit. Nagkibit balikat pa nga ito. Pero yun ang sabi sa akin ni Ninong. Kaya mahuli mo man ang stalker ko, uubusin mo pa rin ang 3 buwan na pamamalagi rito. Humalukip-kip si Legacy. I don't like to be here in the first place. Wala akong magawa. Ang ganda ng kalikasan. Pwede mong i-appreciate ang mga puno, mga bundok, ang langit, ang dagat, ang malawak na bukid, at ang luntiang paligid. Sabi ni Nox sa kanyang daig pa ang ambassador ng tourism department kung mag-promote. I'm a city girl. You can't expect me to appreciate these things in your cheap province. Saad naman niya. Ano bang gusto mo? Napatingin siya sa lalaki. I want to work out. Gusto ko rin i-exercise ang paggamit ng baril ko. Baka pumurol ako sa firing habang nandito ako. Ngumiti si Nox. Sige, gagawin kong gym room ang isang guest room sa mansyon. Sa fire shooting mo naman, pwede naman sa katabing dagat. Dahil open area naman doon at walang masyadong pumupuntang tao. Or, I can teach you some self-defense move para kapag nakaharap mo yung stalker mo, hindi ka tatanga-tanga. Matabang na sabi ni Legacy. Tumango naman si Nox. Pwede naman pero wag mo i-expect na matututo ako agad. Wala naman ako interest dyan. I'm not a savage like you. Umismid pa ulit si Legacy. Hindi ko ba natatapakan ng ego mo? You know, I am a woman and you're a man. Tas ako magliligtas sa'yo kapag nasa kapahamakan ka? Hindi ba that's too embarrassing in your part? Kumunot ang noon nito. Ano naman nakakaya sa pagiging totoo? Alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Kaya bakit ako sasabay sa stereotype na kapag lalaki dapat palaging malakas? Pinalaki akong kalmado. Marunong ako lumaban para sa sarili ko. Pero sa paraang alam ko lang. You're weak. Komento ni Legacy. Ngumiti lang si Nox. Hindi ako mahina. I just know how to ask for help. Umiwas ng tingin si Legacy. Sa kabilang banda, napagtanto niyang may punto rin naman si Nox sa sinabi nito. Gayon pa man, hindi naman siya pinalaking ganon. Bata pa lang siya, sinanay na siya ng daddy niyang huwag umasa sa ibang tao. Dahil sabi nito at the end of the day, sarili na lang din niya makakapagligtas sa kanya. Kaya rin siguro, pumalpak ang nakaraang misyon ni Legacy. Ayaw niya humingi ng tulong sa Special Ops Forces na pinadala sa kanya. May bahagi sa kanya na tapakan ng kanyang ego. Pakiramdam niya, tinuring siyang mahina ng araw na yun ng kanyang ama. Nadismaya siya. Dahil hindi niya naman nagawa ang tinuro sa kanya, ang kumilos mag-isa. Isa pa, isipin mo na lang na parang pareho lang tayo. Hindi sumusunod sa stereotypes. Hindi ka ba natutuwang hindi maliit ang tingin ko sa'yo? Nang malaman ko sundalo ka at babae ka namang haagad ako sa kaya mong mga gawin . Hindi lahat ng babae kaya ang field na pinasok mo. Pagpapatuloy pa nito.
Napairap si Legacy. Masyadong mabulaklak ang dila ng jologs na si Nox. Naiinis siya dahil nadadala siya sa mga salita nito. Tumayo na lang siya at lalabas na sana. Oh, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ni Nox. Sa labas, maninigarilyo lang. Bakas ang gulat sa mukha nito. Naninigarilyo ka pala? Napairap siya. Yes, but I'm not a chain smoker. Idiot, pampatanggal lang ng stress. Natawa naman si Nox. Nasa-stress ka ba dahil sa akin? Sungit, nagtatanong lang naman eh. Anong gusto mong ulam for lunch? Tatawag ako sa mansyon. Magpapadala ako rito sa opisina. Anything na may sabaw. Sagot niya na lang bago lumabas ng opisina. Kinagabihan, may balak sila ni Nox na pumunta sa bayan. Sinabi kasi ni Nox na makikipag-date ito kay Sheila. Sobrang nairita si Legacy. Mukhang magiging chaperone pa yata siya ng lalaki. Sure kang outfit mo sa date niyo yan? Tanong ni Legacy habang tinitingnan ang suot ni Nox. Nakasuot ito ng pants na white at jacket na yellow. Walang nakaprint na design. Pero may mga tenga ni Pikachu sa hoodie. Bakit? Okay naman to ah. Ganda kaya? Inayos pa ni Nox ang buhok. Para kang teenager na makikipag-date. Yung hairstyle mo, panahon pa ba ng Kastila yan? Tanong niya pa. Sinamaan siya ng tingin ni Nox. Nakakailang insulto ka na. Gwapo kaya ako? Feel ko? May nararamdaman din para sa akin si Sheila. Napairap siya. Mabuti na lang. Hindi katulad mo ang type ko. Hindi ko rin naman type ang mga tulad mo, Legacy. Ngumisi pa si Nox at bakas ng satisfaction sa mukha nito dahil nakaganti ng insulto. Ilang sandali pa, pumasok ang isang katulong. Napangiwi siya na makita ang isang basket na may naka-arrange na red roses. Sir Nox, ito na po yung pinapaayos niyong mga bulaklak. Sabi ng katulong at umalis na rin. Pinagmasdan ni Legacy ang mga bulaklak. Bakit nakalagay sa basket? Ano si Sheila, patay na ba? Kung wala ka magandang sasabihin, tumahimik ka na lang pwede. Mahina siyang tumayo at pinagdikwatro ang mga hita habang nasa dulo ng kama ni Nox. Ilang sandali pa, natapos din si Nox. Sumakay na siya ng sasakyan at sa biyahe, wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ng kanilang nadaraanan. Ano ba klaseng date meron kayo? Ilang sandali pa itanong ni Legacy. Yung mga tipikal lang, nood ng sine, kain sa labas. Simpleng sagot ni Nox. Natawa siya. Ano kayo, high school? Ang yaman mo, tas ganun date lang? Simple lang si Sheila. Gusto niya yung mga ganun. Kung ako yan, may kipag-date ako kapag out of town. Like skydiving, scuba diving, mga ganun. Nanlaki ang mga mata ni Nox. Parang hindi date ang habol mo. Gusto mo yatang mamatay? Napangiti siya. Hindi ka pa nakakapag-try? Masaya yon. Umiling agad si Nox. Mahal ko ang buhay ko. Muling umalpas ang tawa sa bibig niya. Hindi sila magkapareho na ugali ni Nox pero kahit papaano, naaaliw siya sa lalaki. Para sa kanya, priceless ang reaksyon nito kapag naaasar siya. Pagkarating sa mall, natanaw agad nila si Sheila. Napatango siya. Maganda nga ang nililigawan ni Nox. Unang kita pa lang niya, halata nang hindi ito makabasag pinggan. Hi Sheila. Bati ni Nox. Hi, buti naman at nakarating ka. Tumingin sa kanya si Sheila. Sino siya? Ngumiti ang lalaki. Siya si Legacy, anak ng ninong ko. Nagbabakasyon na siya sa amin, sinama ko na para hindi mabagot. Umiling naman si Legacy. Don't worry, hindi ako manggugulo sa date nyo. Matamis na ngumiti si Sheila. Nagagalak ako makilala ka, Legacy. Tumangulang siya. Magkasabay ang dalawang maglakad habang siya, nakabuntot lang sa mga ito. Nang makarating sa restaurant, humiwalay agad siya ng upuan. Panay ang tingin sa kanya ni Nox, tila nag-aalalang mag-isa lang siya doon. Kahit kinakausap na ito ni Sheila, sa kanya pa rin nakatingin ang binata. Napatingin na din tuloy si Sheila sa kanya kaya umiwas siya ng tingin sa mga ito.
Ilang sandali pa, hindi na nakatiis si Nox. Tumayo na ito at lumapit sa mesa niya. Okay ka lang ba dyan? Parang ang lungkot mo habang tinitignan kita kanina. Ha? Ako? Malungkot? Hindi okay lang ako dito. Umiling si Nox. Mag-order ka, kumain ka rin. Kahit gaano karami yung order mo, okay lang ako naman magbabayad. Tumango na lang siya. Oo na, o-order na ako ng pagkain. Bumalik ka na dun. Baka ano pang isipin ng nililigawan mo. Baka kala niya inuuna mo yung ibang babae kaysa sa kanya. Ginulo ni Nox ang buhok niya. Mag-order ka ha, kumain ka. Ano ba? Hinampas niya ang kamay nito. Natatawang bumalik si Nox sa mesa nito. Katulad ng gustong mangyari ng lalaki, nag-order na nga siya at inabala ang pagkain sa sarili. Pagkatapos kumain, nagsine ang mga ito. Binili din siya ni Nox ng ticket, pero lumayo naman siya para may privacy ang dalawa. Nasa kalagitnaan ng palabas ng matanaw niyang tumayo si Nox. Naalarma agad siya pero sinenyasan siya nitong pupunta lang ng banyo. Gayon pa man, hindi niya alam kung bakit tatagalan si Nox. Hindi niya na napigilan pumunta sa banyo. May nakasalubong pa siyang janitor na tulak ang malaking cart na may lamang panglinis. Wala siyang pakialam kung male's comfort room yon. Wala siyang pakundangang pumasok at hinanap si Nox. Miss, bakit bigla ka pumasok? Bawal dito! Sigaw ng isang natatarantang lalaki. Nox! Tawag niya, pero walang sumagot at walang lumabas na Nox sa bawat cubicle. Tangina. Tumakbo agad siya palabas. Hinanap niya sa buong paligid si Nox. Ilang sandali pa, nahagip ng paningin niya ang janitor na nakasalubong niya kanina. Nagmamadali itong pumasok sa fire exit. Tumakbo agad siya papunta ron. Nang maabutan niya to, hinarangan niya agad. Bakas ang gulat sa mukha ng janitor na makita siya. Sandali. Nagmaang-maanga naman ng janitor. Bakit? Nagtatrabaho ka rito? Tumango naman ito. Bumaba ang tingin niya sa damit ng lalaki. Nasa ang ID mo? Nasa locker room, nakalimutan ko. Sige, alis na po ako, ma'am. Nilagpasan siya ng janitor at sumakay sa elevator. Pero bago pa masaraduhan ng pinto, nakita niyang pumatak ang isang kamay na may mahabang manggas sa ilalim ng cart nito. Hinarangan niya agad para hindi magsara. Naglabas ng baril ang lalaki. Bago pa nito maibalik ang depensa, sinuntok niya ng malakas sa ilalim ng baba. Muntik na siyang sipain pero nahila niya agad ang paa nito at inumpog niya agad ang katawan nito sa pinto ng elevator. Sakto naman bumukas ang elevator. Walang sinayang na oras ang lalaki at tumakbo agad palabas. Inabot ni Legacy ang baril at humigas sa pagitan ng loob at labas ng elevator para hindi magsara ang pinto. Binaril niya agad sa binti ang lalaki kaya napasigaw ito sa sakit. Yun nga lang, may mga kasama pala itong nakasakay sa isang van, kaya pinaputokan agad siya. Bawat baril ng mga ito may silencer. Nadaplisan siya ng bala sa braso. Mabilis siyang bumangon at sinara ang pinto ng elevator. Hinihingal na lumapit siya sa cart at inilabas doon si Nox na walang malay. Pawisan ng lalaki. Pinakiramdaman niya ang pulso nito. Napamura si Legacy ng maramdamang mahina yon. Mahina niyang tinapik ang mukha nito. Nox! Nox, gising! Wala siyang inaksayang panahon. Kahit mas matangkad si Nox, pinilit niya itong buhatin para dalhin sa ospital. Nang makasakay sa sasakyan, hinanap agad ni Legacy ang susi. Habang nagmaneho, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Sheila. Hello, Sheila? Umuwi ka na muna. May kailangan lang kami gawin ni Nox. May emergency lang sa hacienda. I'm sorry. Sabi niya sa dalaga. Ganun ba? Sige. Sagot naman ni Sheila. Binaba niya agad ang cellphone sa dashboard. Mas binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pagkarating sa ospital, dinaluhan naman agad siya ng mga hospital attendant. Ano nangyari sa pasyente? Tanong ng doktor habang chinecheck si Nox. Napainom yata ng sleeping powder drugs. Halos 30 minuto na siyang walang malay. I feel like it's not a simple sleeping drug. Namumutla siya at humihina ang pulso niya, Dok. Pag-imporma niya sa doktor. Ilang sandali pa, nagpara na ng maraming test ng doktor at tama ang hinala niya.
May halong ibang substance ang gamot. Kung hindi niya agad nakita si Nox, baka hindi niya na ito naabutan ng buhay. Ilang sandali pa, nagkaroon na rin ng malay ang lalaki. Legacy, ano nangyari? Nakahinga ng maluwag si Legacy. Nag-alala ako sa'yo. Hindi na talaga kita lulubayan. Nanghihinang umiti si Nox. Sabi na darating ka para iligtas ako. Kumunot ang noo niya. Nakukuha mo pang umiti dyan? Muntik ka nang mamatay, Nox. Bodyguard mo ko. Ginagawa ko ang trabaho ko pero anak ka ni Tito Dulfo at Tita Clara. Halos hindi na kita matandaan. But you are still part of my childhood. Kaya natatakot ako may mangyaring masama sa'yo dahil sa kapabayaan ko. Umuwi na tayo, baka malaman pa to ni Papa. Ayaw kong malaman niya tungkol dito. Oo nga pala, nasa si Sheila. Humalukip-kip siya. Don't worry, pinauwi ko muna. Hindi ko sinabi ang tungkol dito. Sinabi ko lang na may emergency sa hasyenda. Huminga ng malalim si Nox. Mabuti naman. Tumaas ang isang kilay ni Legacy. Ikaw ang napahamak, siya ang inaalala mo? Mahal na mahal mo ba? Ngumiti lang si Nox. Hindi ko masasabi kung mahal ko siya. Dahil kinikilala ko pa lang naman si Sheila. Mas gusto ko kasing ako ang pipili sa babaeng gusto ko na makasama habang buhay kaysa sa babaeng gusto ni Papa para sa akin. Pinagkasundo niya ako sa isang babaeng hindi ko naman kilala. Umawang ang bibig ni Legacy. May fiancé ka? Tumango si Nox. Ngumisi naman siya. Yun ang unang beses na natuwa siya sa lalaki. May sarili itong desisyon at hindi nagpapadikta kung kani-kanino. Natawa si Legacy ng mapakla. Hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili niya. Gusto niya naman talaga maging sundalo dahil tinitingala niya ang ama. Yun nga lang, naging sunod-sunuran siya. Kahit gusto niyang tumutol sa bandang huli, ang gusto pa rin ng ama niya, ang masusunod. Dapat ay nagpapahinga na si Legacy, pero hindi siya makatulog. Iniisip niya pa rin ang nangyari kay Nox. Napagtanto niyang hindi simpleng tao ang stalker ng lalaki. Tila may kapangyarihan na manipulahin ang mga taong nasa paligid nito. Who are you, bitch? Why don't you show off your face? Duwag. Bulong niya sa hangin. Napagdesisyonan niyang bumangon. Tumambay siya sa barandilya at tinawag ang kanyang ama. I know the reason why you call me now. Sinabi sa akin ni Nox, may nangyaring masama sa kanya, hindi ba? Tanong nito sa kabilang linya. Napayuko siya. I wasn't able to discover the culprit. It's obvious. Dahil hindi malalagay sa alanganin ng buhay ni Nox kung di ka naman naging pabaya, Legacy. You disappointed me again. Naiinis ang boses na saad ng kanyang ama. Nilalamon na naman ang lungkot ang puso niya. Palagi namang disappointment ang tingin sa kanya ng kanyang ama. Kahit ilang beses niyang galingan, isang pagkakamali lang pakiramdam niya ay wala na siyang kwenta para rito. Huminga siya ng malalim. I'm sorry. You should protect him. Dapat sinabi ko na to sa'yo noon. Nox is your fiancé. Imporma nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. What? You heard me right? Siya ang mapapangasawa mo. Kaya protektahan mo siya ngayon kung ayaw mong maaga kang mawalan ng asawa. Siguro naman, may ideya ka na kung ba't kita pinadala dyan. Nandyan ka para kilalanin na magiging asawa mo. Patuloy pa nito. Wala naman siyang problema sa pagpili ng ama niya sa mapapangasawa niya. Yun nga lang, hindi niya inaasahang si Nox yun. Akala niya ay katulad niyang sundalo rin ay pagkakasundo sa kanya. Nang matapos ang tawag, hinilot na lang ni Legacy ang sentido niya. Mukhang walang ideya si Nox na siya ang fiancé nito. Kaya pala, gusto ni Don Dulfo na maging malapit sila sa isa't isa. Ayaw niyang sumuway sa ama. Pero anong gagawin niya kung si Nox ang umayaw dahil may iba naman itong mahal? Nagsindi si Legacy ng sigarilyo at hinit-hit yun. Napapikit siya ng bahagyang kumalma. Nawala ang atensyon niya sa kapayapaang nadarama nang biglang may kumatok.
Bumungad sa pintuan nang silid ang lalaking laman ng kanyang isipan. Good evening. Sana hindi ko naistorbo ang pagpapahinga mo. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa mo rito? Bahagyang pumasok si Nox, may dalang first aid kit. Hindi ako makatulog. Naisip ko yung sugat mo sa braso. Sana pinagamot mo yun sa ospital kanina. Ayos lang to. Maliit lang, malayo sa bituka. Hinit-hit niya ulit ang sigarilyo niya. Umismid si Legacy na makita ang mukha ni Nox na tila ayaw na ayaw ng usok nito. Ayaw mo na sigarilyo? Tanong niya. Hindi naman, pero sana tigilan mo na yan. Baka magkaroon ka ng sakit sa baga. Nag-aalalang sabi ni Nox. Tumawa si Legacy at pinatay ang sigarilyo. Ayan, wala na. Okay na? Parang bata. Huminga ng malalim si Nox at muling tumingin sa sugat niya. May dala akong first aid kit. Gusto ko sanang gamutin ang sugat mo. Sige, doon tayo sa balcony. Ayusin mo Nakangising saad niya. Napangiti na rin si Nox. Mabuti naman at pumayag ka. Akala ko makikipagtalo ka pa Baka umiyak ka Pang-aasar niya. Ngumuso naman si Nox at nauna nang pumunta sa balcony. Sumunod naman siya at umupo sa upuan doon. Tumabi sa kanya ang lalaki at sinimulan ng gamutin ang sugat niya. Bakit titig na titig ka sa akin? Tanong bigla ni Nox sa kanya. Ngumisi siya. Ang gwapo mo pala. Mas kahawig ka ni Tita Clara. Ngayon mo lang napansin? Tagal ko na kayang gwapo. Natatawang sabi ni Nox. Sandali silang natahimik. Pero ilang sandali pa, nagsalita muli si Legacy. Nabanggit mo sa aking may fiancé ka. What if nakilala mo na siya? May chance ka bang magustuhan siya? Nagkibit balikat si Nox. Ewan ko. Hindi ko masabi. Dahil na kay Sheila na ang interes ko ngayon. Napatitig siya sa lalaki. Hindi naman siya naniniwala sa pag-ibig. Ni minsan hindi nga siya nag-entertain ng manliligaw. Kahit may nagkakagusto sa kanya sa kampo nun. Lumipas sa mga araw, wala na ulit nangyaring kakaiba kay Nox. Mas nag-ingat na rin naman ito at hindi na masyadong lumabas ng hasyenda. Kagigising lang ni Legacy nang biglang pumasok sa kwarto niya si Nox isang umaga. Oh, anong ginagawa mo? Anong kalokohan to? Tanong niya sa lalaki nang lagyan nito ng piring ang mata niya. Basta, halika na, sumama ka sa akin, may surprise ako sa'yo. Puno ng excitement ang boses sasabi ni Nox sa kanya. Nagpatianod na lang siya sa mga kalokohan ng lalaki. Ilang sandali pa tumigil na sila. Tinanggal nito ang piring sa mata niya. Surprise! Natutuwang sabi ni Nox. Bumagsak ang balikat niya. Ito na yun? Nawala ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Bakit? Ayaw mo ba? Pero sinunod ko naman ang gusto mo. Isang gym room. Ang hirap mo naman pasayahin, Legacy. Tumaas naman ang kilay niya. Gusto mo akong pasayahin? Tumango naman si Nox. Oo. Tinuturing kitang kaibigan. Isa pa niligtas mo ko. Kaya gusto kong bumawi sa'yo sa pamamagitan ng pagpapasaya sa'yo. Pinanliitan niya ito ng mga mata. May isang paraan pa para mapasaya mo ako, Nox. Natagpuan na lang ni Legacy na nasa dalampasigan sila. Tinuturuan niya ng basic skills sa taekwondo si Nox. Natatawa na lang siya kapag hindi dito kinakaya. Binalibag niya na, pero dahil mayabang din, ayaw sumuko. Ang hina mo talaga? Patutumbahin mo lang ako, Nox. Pang-iinis niya rito. Iniling ng lalaki ang ulo nito. Kaya ko, marami kang karanasan kasi sundalo ka. Makikita mo, magagamit ko rin sa'yo ang tinuro mo. Natawa na lang si Legacy. Halata na ang pagod sa mukha ni Nox. Ayaw niya rin namang nahihirapan to pero gusto niyang matuto ito kahit konting basic skills lang ng self-defense. Para kapag naulit ang nangyari, kaya na nitong pumalag at hindi basta-basta makukuha ng kung sino. Nox! Legacy! Anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Don Dulfo sa kanila at kasama nito si Mercedes. Napalingon si Legacy sa Don,
kaya hindi niya namalayan nang sugurin siya ni Nox. Dedepensahan niya pa sana ang sarili pero sobrang lapit na nito, kaya sa halip na malabanan pa, pareho na silang bumagsak sa foam. Nanlaki ang mga mata niya nang lumapat ang mga labi ni Nox sa kanya. Mabilis niyang tinulak si Nox. Bumangon agad siya at umupo. Napahiga naman sa gilid niya ang lalaki at biglang natulala sa kalangitan. Lumapit sa kanila ang tuwang-tuwa na si Don Dulfo. Tama ba ang nakita ko kanina? Nagalikan kayo kanina. Hindi ko alam na ganyan na pala kayo kalapit sa isa't isa. Maganda yan. Tumayo agad si Legacy. Pupunta na po ako ng mansyon. Hindi niya na tiningnan pa ulit si Nox. Nagmamadali siyang umalis doon. Pumunta agad siya sa kusina at kumuha ng malamig na tubig para uminom. Nang hindi makontento, binuhos niya yun sa mukha niya nang magising siya. Nag-iinit ang pisngi ni Legacy. Hindi naman yun ang first time niyang mahalikan pero hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lang ang reaksyon niya kapag si Nox ang humalik. Napailing na lang siya. Simula nang malaman niyang fiancé niya ang lalaki, nag-iba bigla ang tingin niya dito. Ilang sandali pa, pumasok si Nox sa kusina. Legacy? Ano? Seryoso niyang tanong. Kinagat ng lalaki ang pang-ibabang labi. Sorry, alam mo namang, bumagsak ako. Hindi, basta sorry. Umiwas siya ng tingin. Ayos lang yun, wag mo na isipin. Alam ko namang hindi mo sinasadya. May trabaho ka pa, di ba? Mag-ayos ka na, mag-aayos na rin ako para masamahan kita. Bumuntong hininga si Nox. Okay, again I'm sorry. Tumango na lang siya. Nauna na itong umalis sa kusina. Nanatili muna si Legacy ron, iniisip ang mga nangyari kanina at ang naging reaksyon niya. Maya-maya naman ay si Mercedes ang pumasok. Nagpainit ito ng tubig sa heater. Seryoso lang ang mukha nito. Gaano na kayo ka-close ni Nox? Bigla na lang nitong tanong sa kanya. Bumaling siya sa stepmother ng lalaki. Just close? Napailing si Mercedes. Hindi mo ba alam na may nililigawan na siya? Anak ka ng ninong niya. But you should distance yourself kung alam mong may ibang babae siyang nililigawan. Humalukip-kip si Legacy. Talagang namamangha siya sa mga kakaibang kilos ni Mercedes. Unang araw pa lang, alam niyang hindi na sila magkakasundo. Pinapakita nito sa lahat na concern nito. Pero ang totoo, pakialamera ang ginang. Mukha rin itong walang idea kung sino ba talaga siya sa buhay ni Nox. Ilang sandali pa, kumuha na ito ng tasa at nagsali ng mainit na tubig. Kumunot ang noo niya. Nang wala itong tinimpla na kahit ano ron, kinuha ni Mercedes yun at dumaan sa gilid niya. Pero sinagi siya nito. Muntik na siyang matapunan. Iniwasan ni Legacy yun pero ang ginang ang natapunan. Aray! Malakas na daing ni Mercedes. Nataranta ang mga katulong sa mansyon. Gustong tulungan ng ginang pero ayaw magpalapit sa kahit na sino. Ilang sandali pa, si Don Dulfo ang pumasok sa kusina. Anong nangyayari dito? Seryosong tanong ni Don Dulfo. Lumapit agad ang maluhaluhang si Mercedes sa asawa. Han, pinaso ako ng mainit na tubig ni Legacy. Bakas ang kaguluhan sa mukha ni Don Dulfo. Ano? Matamang tiningnan ni Legacy si Mercedes. Gusto niyang matawa sa sitwasyon. Hindi niya alam kung anong gustong palabasin ng ginang. Iha, totoo ba? Tanong sa kanya ni Don Dulfo. I didn't do anything, Tito Dulfo. It's not my intention to hurt your... Pinutol agad siya ni Mercedes. Sinungaling ka, sinadya mo yon. Wala kang galang sa nakatatanda sa'yo. Napairap si Legacy. Naaksaya ang oras niya. Hindi siya ang tipo ng babaeng pumapatol sa mga katulad ni Mercedes. Pa-victim kahit ito naman na may kasalanan. Han, paalisin mo na siya rito. Pauwiin mo na siya. Bayolente siya. Tingnan mo nga namumula ang balat ko. Baka lumala pa to. Naiiyak na reklamo ni Mercedes. Anong nangyayari dito? Bakit mo sinisigawan si Legacy? Tanong ni Nox at lumapit sa kanya. Napatingin siya na humawak si Mercedes sa braso ng lalaki.
Nox, sinaktan niya ako, pinaso niya ako. Tingnan mo. Tumingin naman sa kanya si Nox. Ano nangyari? Umiling lang siya. Wala akong ginawang masama. Aksidente lang po yun. Hindi yan magagawa ni Legacy. Pagtatanggol ni Nox sa kanya. Masamang tumingin sa kanya si Mercedes. Ano? Mas pinapaniwalaan mo yung babaeng yan? Ha? Talaga, Nox? Mas pinapaniwalaan mo rin yan kaysa sa akin na? Nanay mo na? Napailing na lang si Legacy. Wala siyang panahon na makinig sa mga panunumbat ni Mercedes. Wala siyang ideya kung bakit ganito ang lumalabas sa bibig nito. At bakit pinagmumukha siyang masama sa harap ng mag-ama. Ilang sandali pa, hindi na nakatiis ang isang kasambahay. Walang galang na po. Pero wala pong kasalanan si Ma'am Legacy. Aksidente po yung nangyari. Nabangga pa nga po ni Ma'am Mercedes si Ma'am Legacy eh. Pero umiwas po siya kaya si Ma'am Mercedes ang natapunan ng mainit na tubig. Padabog na umalis ang ginang sa kusina. Umismid naman si Legacy. Hindi siya makapaniwala sa tunay na ugali ng stepmother ni Nox. Iha, pasensya ka na sa kanya. Kakausapin ko siya. Hinging paumanhin ni Don Dulfo. Tumangulang siya. It's okay, Tito Dulfo. It's not a big deal to me. Nang makaalis ito, nag-aalala naman siyang tiningnan ni Nox. Ayos ka lang ba? May pasok ka rin ba? None, I'm fine. Tumunghay sa kanya si Nox. Saglit silang nagkatinginan, pero marahang bumagsak ang paningin nito sa labi niya. Napairap siya. Isang tingin mo pa sa labi ko, tutusukin ko na yung mata mo. Umiwas agad ng tingin si Nox. Pilit na kinunot ang noo. I'm not looking at your lips. Umismid si Legacy. It was just a peck. Paano kapag laplapan pa yung nangyari? E di mas lalong hindi mo na nakalimutan. Legacy! Tumawa naman siya. Kidding. Nagpatuloy ang mga araw ni Legacy bilang bodyguard ni Nox. Mga tipikal na araw lang naman yon sa pagitan nilang dalawa. Yun nga lang, simula ng aksidenteng magkahalikan sila, hindi man nila napag-usapan pero alam nilang may awkwardness sa isa't isa. O, saan ka pupunta? Tanong ni Nox nang makita siyang papalabas sa opisina. Napatingin si Legacy sa lalaki. Nababagot na ako dito sa loob, lalabas muna ako. Napalunok si Nox at muling tumingin sa laptop. Sige, huwag kang lalayo ah. Baka mapano ka dyan. Kumunot ang noo niya. Bakit? Delikado ba dito sa asyenda nyo? Hindi, pero mag-ingat ka. Baka matalisod ka, tas masugatan. O kaya mahulugan ka ng kung ano. Gaya ng ginagawa ng mga tauhan dyan. Mag-aalala ako sa'yo. Hindi na naman ako makakatulog. Dito ka na lang kaya? Sunod-sunod na sabi ni Nox. Tuluyang tumawa si Legacy. I don't like that concern. Nakalimutan mo na ba? Sa ating dalawa ako ang bodyguard mo. Sa ating dalawa ako ang sundalo. Anong tingin mo sa akin? Do I look like a crybaby to you? Sinimangutan naman siya nito. Sige, umalis ka na nga. Tumawa na lang ulit si Legacy bago lumabas ng opisina ni Nox. Naglakad-lakad siya habang humihit-hit ng sigarilyo. Tiningnan niya mga ginagawa sa hasyenda. Sa dami ng tauhan, halatang active mag-operate ang negosyo ni Don Dulfo. Hello po, nandyan po ba si Nox? Tanong ni Sheila sa isang tauhan. Umismid si Legacy na mapagmasdan ng babae. Maganda talaga ito pero typical na probinsyana. Napatango siya. Bagay lang ang mga katulad ni Sheila kay Nox. Nasa loob siya ng opisina na kumato ka lang. Siguradong papapasukin ka ni Sir Nox. Magiliw na sambit ng isang tauhan. Pero bago pa makapasok si Sheila, hinarangan na ito ni Mercedes na may dalang basket. Anong ginagawa mo rito? Napayuko ang dalaga. Tita Mercedes, kayo po pala. Gusto ko lang po sanang bisitahin si Nox. Nagluto po ako ng menudo para sa kanya. Mataray na umirap si Mercedes. Sige, ako na magbibigay. Hindi siya pwedeng istorbohin ngayon, marami siyang ginagawa. Kahit nag-aalangan, binigay naman niyo ng dalaga sa ginang. Nang makalayo ang bisita ni Nox,
Halata ang inis sa mukha ni Mercedes. Natawa siya. Ang ginang na yata ang nakilala niyang pinaka-ipokrita sa lahat. Galit ito sa kanya dahil akala nito ay nilalandi niya ang pinakamamahal nitong stepson na inaakit niya si Nox kahit na may iba na itong nagugustuhan. Akala pa naman ni Legacy kaya ganun ang reaksyon ni Mercedes ay dahil boto ito para kay Sheila. Mabilis inagaw ni Legacy ang supot na bigay ni Sheila nang akmang itatapon ni Mercedes yon. Bakit mo ito itatapon? Para kay Nox to ah. Malamig niyang tanong sa ginang. Bakas naman ang gulat sa mukha ni Mercedes. Ano kasi, baka panis na yung menudong binigay niya. Panis? Ano naman? Kay Nox binigay to. So nasa kanya ko itatapon niya o hindi. Okay. Mabilis ding inagaw ni Legacy ang basket sa ginang. Lunch namin to, diba? Salamat. Sinamaan siya ng tingin ni Mercedes. Ha? Para kay Nox lang yan. Isa lang ang utensils na nandyan. Kung gusto mong kumain, pumunta ka na lang ng mansyon. Nakaka-istorbo ka sa anak ko. As far as I know, I am not bothering your beloved stepson. Nakakapagtrabaho siya kahit maghubad pa ako sa harap niya. Pang-aasar niya pa. Bakas ang galit sa mukha ni Mercedes. What? Wala kang delikadesa. Makakarating to kay Dulfo. Oh, come on. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Humakbang si Legacy palapit sa ginang. You're shady. Unang beses pa lang tayo magkita, ramdam kong may kakaiba sa'yo. Aalamin ko kung ano yun. Wala kang galang. Sigaw nito sa kanya. Si Sheila yung babae kanina, di ba? Ano? Akala ko ba ayaw mong nilalandi ko ang stepson mo dahil may nagugustuhan na siyang iba? Are you the wicked stepmother of Nox? He's of age. So annoying. Don't act like that. You're not Tita Clara. Sasampalin sana siya nito pero naitulak niya agad. Hindi mo ako masasampal-sampal. Hindi mo ako kilala. Makakarating to kay Dulfo. Sigaw ni Mercedes. Yan pala ang gusto mo? Sige, makakarating kay Nox tong ginawa mong pantataboy kay Sheila. Hindi na nakasagot si Mercedes. Padabog itong umalis sa harap niya. Mas lalo lang tumindi ang kutob niya sa ginang. Are you that stalker of your own stepson, Mercedes? Mahinang tanong niya habang pinagmamasa ng ginang na makalayo. Legacy! Ilang sandali pa ay tawag ni Nox sa kanya. Napalingon siya sa lalaki. Oh! Nagmamadaling lumapit si Nox sa kanya. Di ba sabi ko wag kang lalayo? Bumalik na nga tayo sa opisina ko, hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Tumaas ang kilay niya. Baka gutom lang yan. Ito, nagdala ng pagkain ng madrasta mo. Itong menudo naman galing kay Sheila. Kumunot ang noon ni Nox. Pumunta si Sheila rito? Tumango si Legacy. Pero umalis na rin naman. Sabi ni Mercedes, busy ka raw. Busy ka ba? May oras ka pa ang kulitin ako. Sundan mo si Sheila, baka magkalabuan kayo. Bumuntong hininga si Nox. Hayaan mo na. I will just talk to her some other time. Let's eat, I know you're hungry. Nagpatianod na lang si Legacy nang hilahin siya ni Nox pabalik sa opisina nito. Pinaupo siya nito sa sofa. Ito na rin ang nag-ayos ng mga pagkain. Para lang sa'yo yan, pang isahang tao lang yan. Mamaya na lang ako kakain. Hindi pa naman ako gutom. Sabi niya sa lalaki. Umiling si Nox. Let's share, may menudo pa naman. E paano yan? Isang utensils na nandyan. May sabaw pa yung ulam. Ano kakamayin ko? Piloso po niyang tanong. Kinagat ng lalaki ang pang-ibabang labi. Pwede namang share tayo. Hindi ka laway conscious? Tanong niya. Napanguso si Nox. Naghalikan na naman tayo. Humagalpak ng tawa si Legacy. Hindi ba talaga makalimutan yung halik? Bumuntong hininga ito. Kumain na nga lang tayo. Share tayo sa utensil. Baka naman gusto mong subuan na lang ako. Hirit niya pa. Tumingin sa kanya si Nox na parang natatakam. Gusto mo ba? Mas lalo siyang natawa. Hindi na matandaan ni Legacy kung kailan siya tumawa ng ganon. Ang alam niya lang, si Nox lang ang may kakayahang pasayahin siya ng ganon. Ngumiti na rin si Nox.
You're so beautiful when you laugh. Umismid siya. Maganda ako kahit anong reaksyon ko. Namungay ang mga mata ng lalaki. Oo, maganda nga. Napangiti na rin si Legacy. Pagtapos ng trabaho ni Nox, bumalik na sila ng mansyon. Anong gagawin mo? Magpapahinga ka na? Marahang tanong sa kanya ni Nox. Tumango na lang siya. Hinintay niya muna itong pumasok sa loob ng kwarto nito. Nang masarado na ang pinto, dumiretso sa kwarto niya para maligo at magbihis. Kinuha ni Legacy ang baril niya at inilagay yun sa bewang niya. Wala pa siyang ebidensya pero mas mainam para sa kanya ang mag-ingat. Na baka wala naman talaga sa labas ang banta sa buhay ni Nox, kundi nasa loob lang ng teritoryo nito. Lumabas siya sa loob ng silid niya. Nagtago siya sa madilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa kwarto ni na Don Dulfo at Mercedes. Ilang sandali pa umakyat na ang ginang. Kapagod ang Zumba? Grabe, I feel like I lost so much weight. I'm sexy again. Litanya ni Mercedes sa sarili. Papasok na sana ito ng kwarto nang may tumawag sa cellphone nito. Hello? Oh really? Dumating na ang sex toys ko? Great! Ipa-deliver mo na agad sa address na sinabi ko sa'yo. I'm excited to use that. Sa wakas, malapit ko na rin magamit ang mga yan. Yes, pupunta ako mamaya. I'll just freshen up. Umismid si Legacy. Isang clue yun para sa kanya. Wala sa hitsura ni Mercedes ang gagamit ng ganon. Bukod doon, kung ginagamit ito ang mga yon sa asawa nitong si Dulfo, ba't kailangan pang sa ibang address dalhin? Nang pumasok si Mercedes sa silid, lumabas na si Legacy sa pinagtataguan niya. Pupunta siya sa garahe at aabangan niyang umalis ang ginang. Pero bigla na lang may sumakal sa kanya at tinutukan siya ng patalim sa leeg. Gayon pa man, mabilis siya at agad na binalibag si Mercedes. What the fuck are you doing, stalker? Matalim na tumingin sa kanya ang ginang. Papatayin kita. Panira ka sa lahat ng plano ko. Sa tingin mo, kaya mo makahadlang sa amin ni Nox? Mariin niya itong tiningnan. You're such a delusional old lady. Papalag pa ito pero tinapakan niya ang dibdib. Mabilis nitong naabot ang kutsilyo at muntik na siyang sugatan sa binti. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya. Lumayo agad si Legacy at tinutukan ng baril si Mercedes. Sumuko ka na. Nabuking na kita, wala ka ng kawala. Mariing sabi niya pa. Mahinang tumawa ang ginang. Yun ay kung paniniwalaan ka nila. Mahal ako ni Dulfo. Lalong-lalo na ni Nox. He's my only baby. Kinasan ni Legacy ang baril. Parang nahihibang si Mercedes sa harap niya. Halata sa mukha nito ang obsession para kay Nox. Bigla na lang nitong sinugatan ang sarili at sumigaw ng malakas. Aray! Nox! Dulfo! Tulong! Dulfo! Masinigpitan ni Legacy ang hawak sa baril. Baliw. Ilang sandali pa pumunta na sa kinaroroonan nila ang mag-ama. Mabilis na lumapit ang mga ito kay Mercedes. Sinugatan niya ako. Sinabi ko na sa inyo, violente talaga yung babaeng yan eh. Sigaw ng ginang. Galit na lumingon sa kanya si Nox. Ibaba mo yung baril mo, Legacy. Bakit mo ba siya tinututukan? That old fucking bitch is your stalker. She likes you sexually, Nox. Kumunot ang noon ng lalaki. Ano? Bakas din ang kaguluhan sa mukha ni Don Dulfo. Ano nangyayari? Stalker? Sumigaw na rin si Mercedes, tunog pa victim na naman. Ano ba sinasabi mo? Bakit ka ba ganyan sa akin? Mas lalong nainis si Legacy. Stop acting like that. I know who you are. Tama na. Pigil sa kanya ni Nox. That's a strong accusation to my stepmother. She's kind. And she treats me as her son. Hindi siya yon. Hindi mo ba nakita? Nasugatan na siya, sinugatan mo. Bintang sa kanya ni Nox, nabubulag na sa galit. Nox, enough. Huwag mo siyang sigawan. No! Akala ko magiging okay tayo eh. Pero dapat di ako nagtiwala sa'yo, violente ka? Binaba ni Legacy ang baril at mapaklang tumawa. Kinuha mo ang serbisyo ko bilang bodyguard mo at lutasin ang problema mo sa stalker mo. Ngayong nakalahad na sa harap mo, ayaw mo maniwala. Nakakatawa ka, Nox. Bakit? Do you have proof? Wala naman, di ba?
You just choose to hurt someone without basis. Napailing si Legacy. You judge me so easily. Akala ko kaibigan kita. Wala ka rin palang kwenta. Umalis na siya sa harapan nito. Dumiretso siya sa garahe para sumakay sa sasakyan niya. Pinaharurot niya yon palabas ng Hacienda del Rio. Nabubuhay ang galit sa puso ni Legacy habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagmamaneho lang siya. Umaasang matatanggal ang sama ng loob para kay Nox. Bumagal ang pagpapatakbo niya nang tumulo ang kanyang luha. Nasa tama naman siya pero bakit hindi siya pinaniwalaan ito? Fuck! Mura ni Legacy. Ititigil sana niya ang kotse sa gilid pero nalaman niya hindi pala kumakagat ang brake. May problema sa braking system ng sasakyan niya. Naghanap si Legacy ng puno kung saan pwedeng ibangga ang sasakyan para walang ibang madamay. Habang tumatagal, mas lalong tumimo sa utak niya ang plano ni Mercedes. Lahat yun. Na baka sinadyang sirain ang braking system ng sasakyan niya dahil alam nitong gagamitin niya. Nang maibangga niya sa puno, napasubsob siya sa manibela. May dugo sa noo niya at bahagyang nahihilo. Pero pinilit niyang lumabas ng sasakyan. Kailangan ako ni Nox. I need to save him. Usal ni Legacy sa sarili. Pumara siya sa mga dumaraan pero walang huminto sa kanya. Sa sunod na truck na dumaan, buong tapang niyang hinarang ang sarili niya. Bigla namang tumigil yon. Miss, ano ba? Magpapakamatay ka ba? Sumakay agad siya sa shotgun seat. I'm desperate. Dalhin mo ako sa Hacienda del Rio ngayon din. Walang nagawa ang driver kundi hatid siya pabalik. Sinalubong siya ng guards doon. Ma'am Legacy, kayo po pala. Kayo dalawa sumama kayo sa akin. Sumama kayo sa mansyon. Tulungan niyo akong linisin ang kalat doon. Tumakbo na agad sila papuntang mansyon. Sa anumang dahilan, wala ang makakasambahay sa mansyon. Nang makarating doon, di siya mapakali. At lalong hindi siya nagkamali. Nakita niya si Don Dulfo na nakatali at may busal ang bibig. May tumutulong dugo sa noo nito. Sir Dulfo! Natataranta ang dalawang gwardya na lumapit kay Don Dulfo para pakawalan. Tumawag kayo ng mga pulis. Utos niya sa mga ito. Dala ang baril, umakyat agad siya sa taas. Dumiretso siya sa kwarto ni Nox. Sumilip siya mula sa nakaawang na pinto. Nanlalaki ang mga mata niya na makita si Nox na nakatali sa kama. Gamit ang mga kadena at hinuhubaran ni Mercedes. Hayop ka, pakawalan mo ko! Galit na sigaw ni Nox. Tumawa ang ginang. Shh! Bakit nagiging pasaway ang baby ko? Ayaw mo ba nito? Akin ka na. Wala nang asungot sa ating dalawa. Maaangkin na rin kita. Nababaliw ka na. Mariing sabi ni Nox. Hinaplos ni Mercedes sa mukha nito. Oo, nababaliw na ako sa'yo. Nakakaulol ka eh. Mga katulad mo ang gusto ko sa kama. Hindi ang amo mong walang kwenta at boring. Naghanap si Legacy ng timing. Ilang sandali pa, may kinuhang drug si Mercedes at pilit na pinapainom kay Nox. Pero bago yun mainom ng lalaki, pumasok na siya at binaril sa kamay ang babae. Napadaing naman si Mercedes at matalim na tumingin sa kanya. Kinasa niya pa ang baril at pinatamaan ito sa binti para hindi na makapalag pa. Dumaing naman ito sa sobrang sakit at napahandusay sa sahig. Ngumisi siya. Akala mo hindi ako babalik? Sorry ka, hindi pa ako patay. Mas masamang damo ako kaysa sa'yo. Ilang sandali pa, pumasok sa loob ng kwarto si Don Dulfo. Malakas nitong sinampal si Mercedes na hawak ng gwardya. Ipakukulong kitang baboy ka! Sigaw ni Don Dulfo. Lumapit naman si Legacy at hinanap ang susi ng kadena. Titig na titig sa kanya si Nox habang tumutulo ang mga luha. Nang mapakawalan niya ito, nagulat siya nang bigla siyang niyakap ng lalaki. Sorry na sigawan kita. Huwag ka na ulit aalis ng ganun ha. Natakot ako. Gusto kitang sundan kaso tinali niya ako. Sorry. Sabi nito kasabay ng paghikbi. Gumanti siya ng yakap at hinilot ang likod nito. I'm sorry din. Dapat hindi ako umalis. Kahit nagalit ka sa akin, di pa rin dapat na iniwan kita. Kumawala siya sa yakap at pinunasan niya ang luha sa mukha ni Nox. Mahina siyang tumawa.
Parang batang naglalambing sa kanyang lalaking nasa harap niya. May sugat ka. Nauutal nitong sabi at hinaplos ang mukha niya. Sumabat naman si Don Dulfo. Huwag kang mag-alala anak, parating na ang medic. I'm sorry. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang problema mo? Umiling si Nox. Ayaw ko lang na madagdagan ng iniisip mong problema. Anak, ako ang ama mo. Again, I'm sorry. Hindi ko alam. Wala akong ideya na nahuhumaling ng ganun sa'yo si Mercedes. Halata ang pagsisisi sa mukha nito. Tatayo na sana si Legacy pero ayaw siyang pakawalan ni Nox. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag ka nang umalis. Saglit lang ako. Babalik din ako. Kailangan ko lang kausapin ng mga pulis. Hinalikan niya sa noo si Nox bago umalis ng silid. Simula ng araw na yon, alam ni Legacy na malaking pagbabago ang nangyari nang malamang si Mercedes ang stalker ni Nox. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil naging malaya na ang galaw ng lalaki. Paano ba yan? Wala na akong babantayan, okay ka na? Nakangiting sabi niya rito. Aalis ka na. Hindi ka pa pwedeng umuwi, may 1 buwan ka pa. Okay, I'll take this as a vacation. Tumawa siya bago inumin ng alak. Nasa harap sila ng beach. Nakasilong sila pareho sa maliit na cave malapit doon. Nakalatag lang isang blanket at doon sila nag-inuman. Kapag natapos ka na rito, babalik ka na sa paramilitary? Tanong sa kanya ni Nox. Oo, I love my job. Ngumisi si Nox. Sana all, mahal. Napatingin siya kay Nox na namumula na pala. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Lasing ka na. Linya yan ng mga lasing. Natatawang buwelta niya at inubos ang isang lagok ang alak. Bumagsak ang tingin ni Nox sa labi niya. Gusto ko pa, isa pa. Wala na, inubos ko na. Tama na. Suway niya sa lalaki. Namumungay ang mga mata ni Nox. Pwedeng patikim? Meron ka pa sa mga labi mo. Naamoy ko. Mas nasa katinuan pa si Legacy noon. Pero hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para patulan si Nox ng araw na yon. Inilapat niya ang mga labi niya sa labi nito. Lalayo na sana siya pero hinawakan ni Nox ang kanyang muka at nakipagpalitan ng halik sa kanya. Nagising na lang si Legacy nang malapit ng sumikat ang araw. Pareho silang hubad na nakahiga sa ibabaw ng blanket. Sinapu niya ang ulo. Hindi siya makapaniwalang na ibigay niya ang sarili kay Nox. Tumayo agad siya at nagbihis. Pumunta siya ng mansyon at nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaki. Mga ilang oras na lumipas, biglang kumatok sa pinto ng kwarto niya si Nox. Bakit? Simpleng tanong ni Legacy. Napalunok si Nox. Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa nangyari kagabi? Bumuntong hininga siya. Huwag mo na isipin yun. Huwag kang mag-guilty, ako may kasalanan. Ako ang unang humalik. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Pero ako ang nag-provoke sa'yo na gawin yun. Isa pa ako ang una mo. Kahit sabihin mong hindi big deal at wala lang yun, alam kong hindi. Suminghap si Legacy. Nox, just stop, okay? Let's just forget it. Can't you see? Pagkakamali yun. May nililigawan ka, di ba? What if malaman ni Sheila? She'll get hurt. Hindi na nakapagsalita pa si Nox. Nagpaalam na siya magpapahinga bago ito pagsaraduhan. Sumandal siya sa pinto at napapikit. Aminin man niya o hindi, alam niyang nahulog na ang damdamin niya para sa lalaki. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila ni Nox kung di niya ito mahal. Sa mga lumipas na araw, kinonsidera na lang ni Legacy na bakasyon ang natitira niyang panahon sa Hacienda del Rio. Magiging maayos na sana kung hindi lang siya nagising isang umaga na nahihilo at nasusuka. Hilong-hilo siya nang bigla niyang maalalang na-delay siya sa buwan na yon ng menstruation. Kinagat ni Legacy ang pang-ibabang labi. Hindi kaya buntis ako? Napapitlag siya nang bigla niyang marinig sa labas ang boses ni Nox. Ilang sandali pa, nagbukas na ang pinto. Pwedeng pumasok? Tumango na lang siya. Marahan itong pumasok at sinara ang pinto. Tiningnan siya nitong mabuti. Hindi ka bumaba. Nagpalipas ka na almusal mo.
Malapit na ang lunch. Hindi ka bababa para kumain? Umiling si Legacy at humiga sa kama. Ayoko. Bakit? Iniiwasan mo ko? Tanong ni Nox at umupo sa gilid ng kama. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-iwas mo? Alam ko yon. Kasi naiirita ako kapag tinuturing mo lang akong hangin. Napairap si Legacy. Kung aawayin mo lang ako, umalis ka na. Masama ang pakiramdam ko. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Masama ang pakiramdam mo? Hindi dapat kumain ka. Ipapahatid ko dito sa silid mo ang pagkain mo. Kumain ka. Ano bang ulam? Sinigang na hipon. Kung gusto mo nang may sarsa, nagpaluto na rin si Papa ng kaldereta. Napanguso siya. Ayoko ng ulam. Wala bang balot? O kaya durian? Gusto ko yon. Ano? Natatawang tanong ni Nox sa kanya. Sa bayan pa makakabili ng balut. Wala ring durian na prutas dito sa hasyenda. Pero meron din sa bayan. Sige na, gusto ko yun. Ibili mo na ako, please. Paglalambing ni Legacy. Tumawa ulit si Nox. Sa tingin mo ba matatanggihan kita kung ganyan ka kalambing? Hintayin mo ako, bibili ako ng balot at durian mo. Napangiti si Legacy. Matyaga siyang naghintay at nang dumating ito, tuwang-tuwa siya. Sa veranda na lang sila kumain ng pagkain gusto niya. Sarap! Nakangiting sabi ni Legacy at nakataas pa ang paa sa upuan habang kumakain. Tumawa si Nox. I don't know that you have your cute side. Sa'yo ko lang pinakita to Napangiti ang lalaki. Then I'm lucky. Gumuhit na rin ang ngiti sa mga labi ni Legacy. Ilang sandali pa, dumating si Sheila. Nawala ang ngiti niya at tumayo. Nox, pwede ba tayo mag-usap? Tumayo agad si Legacy. Excuse me. Hinawakan agad ni Nox ang kamay niya. Legacy, dito ka lang. I want you to finish your food. Come on, eat again. Wala siyang nagawa kundi kumain. Bumalik naman ang ngiti sa mga labi ni Nox. Matagal pa siya nitong tinitigan bago muling tingnan si Sheila. Dito na tayo mag-usap. Anong gusto mong sabihin? Kaswal na tanong ni Nox. Kinagat ni Sheila ang pang-ibabang labi. Gusto ko sanang tayong dalawa lang. Umiling ang lalaki. No, this is okay. Muling tumingin sa kanya si Nox. Parang mas interesado pa sa kanyang kumakain siya kaysa sa babaeng nililigawan nito na nasa harap. Napapikit si Sheila. I love you. Napatingin si Nox sa dalaga. Sinasagot na kita. Patuloy pang sabi ni Sheila. I really need to give you both your privacy, I think. Tumayo si Legacy at tinalikuran ng dalawa. Legacy! Tawag pa ni Nox sa kanya pero hindi na siya lumingon pa. Namalayan na lang niyang nagkukulong na siya sa kwarto habang umiiyak. Hindi siya ang tipo ng tao maramdamin sa mga simpleng bagay. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ganun siya ng mga sandaling yon. Hindi kaya dahil emosyonal talaga mga buntis? Mas lalo niya nakumpirmang minabuo talaga silang dalawa ni Nox. Nang sumapit ang gabi, lumabas siya para kumain. Natigilan lang siya nang marinig ang pag-uusap ng mag-ama. Papa, hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko magpakasal sa babaeng gusto mo para sa akin? May ibang babae na ako mahal, kaya please tigilan niyo na ako sa kasunduan na yan. Dahil hindi ako papayag dyan. Mariing sabi ni Nox. Simula nang marinig niya yun, napagdesisyonan niyang umalis na lang. Ayaw niya ring umuwi. Siguradong pipilitin lang siya ng kanyang amang magpakasal sa lalaking may iba namang mahal. Ayaw niya ng ganon. Gusto niyang maging kanya si Nox pero mataas ang pride niya. Hindi na rin naman siya makakabalik sa paramilitary dahil buntis siya. Natagpuan niya na lang ang sariling nakasakay sa eroplanong papuntang Espanya. Puputulin niya lahat ng koneksyon niya sa mga ito para hindi siya matunton. Hinawakan ni Legacy ang sinapupunan niya. Don't worry. Mommy will do everything for us to live. I will love you unconditionally. I promise you that. Makalipas ang 8 taon, Mommy, we will go to our father's hometown, right? Tanong ng magwa-8 taong gulang niyang anak na si Hope. Tumango si Legacy. Tumingin siya sa shotgun seat kung nasa ng anak niya.
Abala ito sa paglalaro ng Pokemon merch na binili niya. Napailing na lang siya. Manang-mana si Hope kay Nox. Hindi may pagkakailang, anak nito ang bata. Mula sa muka, ugali at hilig, parehong-pareho. Excel nga lang yata ang naiambag niya sa bata. Kung si Legacy ang tatanungin, ayaw niya na talagang bumalik pa sa Pilipinas. Masaya na sila sa Spain. Gayunpaman, nagsimula nang magtanong si Hope tungkol sa ama. Karapatan naman yun ni Hope at hindi naman siya masama para ipagkait yun. Yes, baby, but before that, we will go to your lolo's house because I need to talk to him first. And of course, you need to meet him. Is he good? Tanong pa ni Hope. Of course. Naging mabuting ama sa kanya si Nicandro. Pero naging diktador naman ito sa buhay niya. Lahat na lang sinunod niya. Sa isang bagay lang siya sumuway. Yun ay nang dumating sa buhay niya si Hope. Pagkarating sa bahay, nag-doorbell agad siya. Pagbukas pa lang ng gate, bumungad na sa kanya ang mayordoma. Diyos ko, ikaw ba yan, Ma'am Legacy? Naluluhang tanong nito at mahigpit siyang niyakap. Nandyan po ba si Dad? Oo. Alam mo bang sobrang alalang-alala ang daddy mo sa'yo nung mawala ka? Wala kang paalam na umalis. Hindi ka matrace hanggang sa nanghina na siya. Hindi ka pa rin niya nakikita. Nawala ang ngiti sa labi niya. Alam niyang hahanapin siya. Pero hindi niya naman ginusto mangyari yun sa ama. Kaya na makita niya ang amang mas tumanda ng ilang taon, bumuhos ang luhas sa kanyang pisngi at mahigpit itong niyakap. Umiling si Legacy. Dad, I'm sorry. Hindi ko alam na ganito. Hinaplos ni Nicandro ang mukha niya. Miss na kita, anak. Akala ko mamamatay na lang ako na hindi kita nakikita. Dad, hindi po. Matagal pa ang buhay mo. Makakasama pa ako. Makikipaglaro ka pa sa apo mo. Bumaling ang paningin nito kay Hope. Anak mo siya, pero paanong... Si Nox po ang ama ng anak ko. Suminghap sa gulat ang kanyang ama. Bakit ka umalis kung ganun? Alam mo bang hinanap ka ni Nox? Bigong-bigo rin siya katulad ko nang hindi ka namin mahanap. Tapos malalaman kung may anak kayo? Bumuntong hininga si Legacy. Mahabang kwento, Dad. Sa ako nila ipapaliwanag sa'yo. Nox didn't want to marry me that time. And I don't want to push myself to someone who doesn't want me. Alam mo yan, Dad. I don't think that's the view of Nox. Hinanap ka niya, Legacy. Lumapit si Legacy kay Hope. Dinala niya ito sa harap ni Nicandro. Say hi to your lolo. He is my father. Hope. Magmano ka? Hi, Lolo. Magiliw na sabi ng bata at niyakap ito. Napangiti na lang siya nang yakapin din ng kanyang ama ang anak niya. Ilang sandali pa, madaling nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Nauna pa ngang matulog ito dahil sa pagod sa paglalaro. Nang gabing yon, hindi siya makatulog dahil may jetlag pa siya. Maraming bumabagabag sa isip niya. Tumambay na lang siya sa sala habang umiinom ng kape. Tumawa siya nang maiwan ng anak niya, ang stuffed toy nitong Pikachu sa sofa. Ma'am Legacy, may bisita po kayo. Sabi ng katulong. Nanginig ang hawak ni Legacy na tasa nang makita si Nox sa harap niya. Nox. So it's true, nandito ka nga. Malamig na sabi nito. Sa nakalipas na 8 taon, maraming pinagbago si Nox. Mula sa pananamit, katawan, at demeanor nito. Malaki na ang katawan nitong halatang batak sa gym. Hindi na rin ito jologs manamit. Tatayo na sana siya para i-welcome ito, pero walang hiyang umupo na lang ito basta sa tabi niya. Sino kailangan mo? Si Dad ba? Kinakabahang tanong niya. Naiiritang tumingin sa kanya si Nox. Bakit ka pa bumalik? Ang hilig mo talaga sa biglaang desisyon, no? Kung paano mo ako biglang iniwan nun, tas bigla kang babalik ngayon? Tipid siyang umiti. You sound so bitter, hindi naman naging tayo. Umigting ang panga ni Nox. Umiwas ito ng tingin at halatang naasar. Who says I'm bitter? Am I bitter? Ewan ko sa'yo. So, kamusta na kayo ng asawa mo? Kumunot ang noon nito. Seriously? After all these years, yan ang una mo itatanong sa akin? Bakit?
Gusto ko lang malaman kung ano nangyari sa inyo ni Sheila after kong umalis. Humalokip-kip si Nox. Walang nangyari sa amin ni Sheila. Kung hindi ka sana umalis, hindi ka sana nagtatanong ngayon. Nagkibit balikat siya. I think there's nothing wrong with that. I'm asking you as an old friend. Old friend, my ass. Tumawa siya. Ang laki ng problema mo, sobrang pikon mo na. Kung itatanong mo ko nasa na asawa ko, tanungin mo ang sarili mo kasi iniwan mo nga ako, di ba? Muntik niya nang maibuga ang kape. Nagpapatawa ka ba? Hindi sumagot si Nox. Napatingin lang ito sa stuffed toy ni Hope na nasa kandungan niya. Napalunok siya nang kunin nito yon. You like Pokemon now? May munting ngiti sa mga labi nito. Napairap naman siya. Mukha ba ako mahilig sa mga ganyan? Mommy? Lumingon si Legacy sa dulo ng hagdan. May balak siyang ipakilala si Hope kay Nox pero hindi naman sa ganung pagkakataon. Lumapit siya kay Hope. Why are you awake? I have a bad dream, Mommy. Lumagpas ang tingin nito kay Nox. Who's that guy? Come here, I will introduce you to him. Pagtingin niya muli kay Nox, nakita niya ang gulat, galit, pagkamangha, sakit at saya sa mga mata nito. Hindi niya alam kung paano niya nakita yun sa lalaki. Sa isang pagkakataon lang. Hope, I want you to meet your daddy. Daddy? Hinawakan ni Hope ang kamay ni Nox. Tumingin naman sa kanya ang lalaki. You're kidding me, Legacy. Alam kong galit ka, pero wag sa harap ng bata. Aniya nang umiling siya. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Nox. Marahan itong lumuhod at niyakap ng mahigpit si Hope. I'm sorry. I'm not with you when you're growing. I hope you forgive me. Garal-gal ang boses na sabi ni Nox. Niyakap din ni Hope ang ama. It's okay. I understand. Mommy told me that you have your own life here. I think it is what it is. Mariing umiling si Nox. You and your mother are my life. I am miserable without the both of you. I didn't know I have you. From now on, I'll stay by your side. I will not leave you again. Natapos sa pag-uusap ang dalawa. Naglaro lang saglit pero dahil pagod pa rin si Hope, nakatulog na ito habang buhat ni Nox. Inihatid niya na lang sa kwarto ang anak nila. Nasa pasilyo na sila nang bigla siyang isinandal ni Nox sa pader. Why didn't you tell me? You were pregnant with my child. I'm sorry. Hindi malinaw ang pag-iisip ko noon. Gulong-gulo ako. Aksidente lang ang nangyari sa atin at sinagot ka na ni Sheila. Nanghihinang sagot niya. Ni hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko? Umalis ka agad? Hindi naging kami ni Sheila. Naiintindihan mo ba? Tinigil ko na ng araw na yon ang kung anumang connection meron kami. Kasi paano ko siya bibigyan ng oras kung lahat ng atensyon ko nasa iyo lang? Mariing sabi nito. Tumulo ang mga luha ni Legacy. Hindi ko alam. Akala ko. Mariing pumikit si Nox. At aksidente? Nakainom ako pero hindi ako lasing para hindi magawa yun sa'yo. I really wanted that to happen. I treasured those heated moments with you. Pero nagising ako, wala ka. Doon tumimo sa utak ko. Kung ayaw mo ang nangyari sa atin. Kaya ayaw kitang biglain. Gusto ko mapanatag ka muna sa akin. I don't want you to know that time that I was so fucking in love with you. Hinaplos nito ang mukha niya. Nang umalis ka, mas nalaman kong mahal na mahal kita. I pushed myself to change. And guess what? Naging sundalo rin ako. The temporary commander of your beloved paramilitary. I stay because I know you'll come back to your passion. Iniisip kong baka kaya mo ako iniwan kasi hindi mo naman talaga type ang tulad ko. Kaya I build myself to become strong. Try so hard. At least reach your standards. Para kapag bumalik ka, mahihirapan ka ng ayawan ako. Umawang ang bibig ni Legacy. Nox, no. I love you. Kahit mahina ka, ulam pa, mahal na mahal kita. Tumayo lang ako kasi akala ko hindi mo ako mahal. Tumulo ang luha ni Nox. Mahal na mahal pa rin kita, so please Legacy, don't ever leave me again.
Mahigpit na niyakap ni Legacy si Nox. Para siyang nabunutan ng tinik. Gumaan ang kalooban niya nang malamang mahal din siya ni Nox. Hindi na pinalagpas na lalaki ang pagkakataon. Pinakasalan na agad siya nito. Gusto man ni Legacy ang bumalik sa serbisyo, mas pinili niyang mamuhay sa probinsya kasama ang asawa at anak niya. Binitawan na rin naman kasi ni Nox ang pagiging commander sa paramilitary at ipinasa sa kanyang pinsan. "Daddy, don't move! You will destroy my artwork!" Singhal ng anak niya. Natatawang lumapit si Legacy sa mag-ama. Walang magawa si Nox na nakabaon sa puting buhangin. Lumuhod si Legacy at hinalikan sa labi si Nox. Kaya pa. Bumuntong hininga ito. Kakayanin. Si Hope ang boss. Hinubad ni Legacy ang cover-up niya. Natira na lang sa katawan niya ang red two-piece bikini. Natawa siya nang makitang nagmumura na si Nox sa isang tabi. "Daddy, I said don't move!" "Pinili mo pa talaga ipakita sa akin yung katawan mo habang hindi ako makagalaw? You're teasing me. Lagot ka sa akin mamaya. Giba ang kama sa sobrang gigil ko sa'yo." Natawa na lang siya. Hindi naman nakakaintindi ng Tagalog ang anak niya kaya hindi siya nag-aalalang marinig ito ang kahalayan ni Nox. Nakipagkulitan na lang si Legacy sa mag-ama. Kaya napuno ng mga tawa at tili ang dalampasigan. Akala ni Legacy, hindi niya gusto ang kahit anong meron sa probinsya. Ayaw niya na simple lang. Pero nung dumating sa kanya ang mag-ama, natuto siyang makontento sa buhay na meron at ipinagkaloob sa kanya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Guarding the Prom-de Boy by Andy Maxine. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!